And once again today, it's a privilege na makapag-share ng Word of God. You know what? Ang dami kong gustong i-share. I've been praying. I heard Pastor Christian that he would like to speak about the power of the tongue. And actually, sabi ko, Lord, yun ang aking i-share. I already prepared the message, but then the Lord keeps on telling me, okay, parang wag muna yon, okay? So, kaya ito po yung inihanda ko. It's a familiar story para sa atin po. Pero inilalagay ng Panginoon sa aking puso. The title of this message is My Response. Everybody say, My Response. Ayan. Ano yung ating response? Paano ba tayo magre-response? Ano yung response natin sa kabutihan ng ating Panginoon? Tama po ba? We already know the promises of God. Tama po? Alam natin yung kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Ang tanong po, ano naman yung ating response? Paano ba tayo nagre-response sa Panginoon? Amen? Sabi po, ang response daw, actually, it's a noun. Response. A noun refers to an answer or reaction to something that has been said or done. Response. Halimbawa, pag may nag-message sa'yo, nagre-response po ba kayo? Sa chat, sa messenger, di ba? Meron tayong quick answer. Oh, tama? Pag nag-uusap tayo, di ba, sa workman, sa family dito sa church, tama po ba nagre-response? May response. Okay? O, pag sinabi naman nating respond, this is a verb that means to reply or to react something. Yung respond, ito yung ginawa mo. Paano ka? Paano ka sumagot? Tama po ba? So, our responses is always depend on the situation. How many can say amen? Di ba yung response ng tao, nakadepende sometimes sa mga situation. But the truth of the matter, na lahat ng action natin parang law of inertia, if I'm not mistaken, no? In every action, there is always an equal and opposite reaction. Tama po? Kapag in-stamp ko to, hindi po pwedeng walang mangyayari. Ano nangyari? Di ba? Nag-ano siya? May response. Okay? Tama po ba? So, ganun po yung yung sinasabi nating response. Pero ang mga tao, depende sa mga sitwasyon. Ang mga tao minsan, pag may mga nangyayari sa buhay nila, like for example, may mga pressure, may mga force, sometimes masakit, tama? Masakit. Alimbawa, for example na lang sa mga sitwasyon na napagalitan ka sa work. May pressure, di ba? Sino dito yung mga empleyado? Okay? O napagalitan ka, mga bata, napagalitan tayo ng magulang natin. Di ba parang ang dating, ouch! Ano yung response natin? Parang, depende sa sitwasyon kasi pinagalitan ako. Alam mo, sabihin ko, I love you, ma. Salamat, pinagalitan mo ko. Tama, hindi? Pero how many know? Alam niyo po ba? Prince, umupo ka nga dyan sa drums. Ayan. Paluin mo nga yung isang na yan. Paluin mo yung snare yan. Give me some beat. Ayan. Sige, pwede mo ba akong bigyan ng some beat? Hindi po ako magrarap, ha? Ayan, kahit anong beat lang. Sige, paluin mo yung drum set. Sige. Tugtog ka lang. Wow. Maganda po ba yung music? Di ba parang nakarinig tayo? Pero kung nagsasalita kaya yung drums, pinapalo mo, ano kaya sasabihin niya? Aray. Pero kapag ikaw yung pinapalo, aray, yung mga anak, aray. Di ba, aray? Ang response, ang sakit. Grabe naman to, tama? Pero pala, merong din yung response na kahit paluin mo ng paluin, katulad ng mga instrumento, katulad ng gitara, the more you apply force, the more you apply stress sa pag-strum, lumalabas ang magandang tunog. Amen? Kaso minsan sa tao, pag na-pressure na force, lumalabas ang pangit na tunog. Pag na-pressure, napapagalitan ng magulang, napapagalitan ng pastor, ng leader, napopersang ganyan, lumalabas hindi yung magandang tunog. Katulad ng ginawa niya. Hinahampas yung drum set, pinapaiyak yung gitara. Tingnan mo kung kailan pinapaiyak ang gitara, yun yung masarap sa tenga. Di ba, ayan, si Kuya Nix, musician niya, no? Sa mga musician, pag nakarinig kami ng gitara, na maganda ang tunog, si Kuya Joey, musician, parang sabi na, ang galing na, no? The more na umiiyak, pinapaiyak mo, the more na magiging maganda yung tunog. Pero tayo, the more na tayo umiiyak, the more na pangit na ang tunog natin. Nagko-complain na tayo. Amen? Amen. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Amen. Our responses is always depend on the situation. Sabi ni Steve Schwab, tayo po'y lahat na Pilipino, kaya gagamitin ko ang ating wikang
Sarili. Pilipino po. Sabi ni Steve Schwab, the following R's should be present to make things work. Okay? Sa family man, sa work, sabi niya, ano yung mga R na yon? Relationship. Tama, sa family may relationship, sa work may relationship, sa ministry may relationship. The question is, how is your relationship? Amen? Mayroon ba tayong magandang relationship? And the second one is respect. Respect, is it based on authority or superiority? Sometimes, okay, I will give you respect kasi ikaw yung may position, ikaw yung may authority or superiority. Paano kaya kung yung tao wala siyang posisyon? Ire-respect pa rin ba natin? Doon ba nakabase ang pag-respect natin sa tao? Kasi kailangan Pag dito sa school, sa church, respect kita. You are the pastor, you are the leader sa work. Pero paglabas, bahala ka sa buhay mo. Joke lang. Tama ba? Doon ba nakabase ang ating respect? Kasi mahalaga yon, no? And also response. Ito yung pinag-uusapan natin. How do you respond to conflict or misunderstanding? Ito pong mensahe na to, talagang nung nakaraang linggo pa po, ibinigay sa akin ng Panginoon. Ano po, no? How do we respond to conflict or misunderstanding? And also, I will add, reciprocate, yung suklian. Okay? Yung pagsukli natin. Paano natin sinusuklian yung ginagawa sa atin, una ng Panginoon at ng ibang tao. And we can say that we can also apply it with our relationship with God. What is our response to God? Di ba sa response natin sa Lord, kapag may relationship tayo, meron tayong respect and reverence. Remember that the message of Pastor Christian last week? Yung nagiging familiar tayo sa presence ni Lord, sa ginagawa, anong nangyari kay Uza, di ba? Hinawakan niya, sinalo niya, pero namatay siya. Tama? Okay? Pero the more na nagkakaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon, yung ating reverence sa Panginoon nadidevelop rin. Yung ating response sa ating Panginoon nadidevelop rin dapat. Amen? Sa kanyang kabutihan. Tama po ba? And, alam niyo po mga kapatid, our relationship with God will always determine our relationship with others. Hindi mo pwedeng mamahalin ang Diyos at hindi mo mamahalin ang kapwa mo. Tama po ba? Kasi magkasama yan, the two greatest commandments na hinati ng Diyos yung 10 utos ni Moses. God did not abolish the 10 commandments. Sinamarize niya lang sa dalawa. Sabi, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And the second is like it. Love your neighbor as you love yourself. So, para sa akin, yung response natin, yung reverence natin, yung respect natin sa Panginoon, sa tao, it boils down sa relationship natin sa Panginoon. Tama po? Lagi nating naririnig, and even me myself, kapag nagkakaroon tayo ng problema sa ating relationship with God, what will happen? Ang relationship natin with others. When I say others, I'm referring to family, church members, I'm referring to neighbors, kasamahan sa trabaho, nagkakaroon ng problema. Pag nagkakaroon tayo ng problema na yon, ang dapat nating tingnan, wag yung paganyan. Etong tao na to, problema ko to, ito. Dapat pala, tumingin tayo pa ganun. Lord, kamusta ba ako? Kamusta ba yung relationship ko sa iyo? Kasi kapag ayos ito, magiging ayos din ang relationship natin dito. How many can say amen? Amen? So, we will always start with God. Amen? Sa Diyos tayo magsisimula. How many are grateful today? Amen. How many have grievances today? How many have grudge today? Ouch. Parang puro G, no? Puro G yan. Sino ang mga G? May G. May galit naman dito. G pa rin yun, ha? Baka naman pag uwi nyo, anong message ni Pastor? Bakit nagpaparu-paru G ka? Kasi puro G yung ano. Paro G. Ano lang, para wag kayo antokin. Kasi pag may inantok dyan, kalabitin mo, wag kang matulog. Kasi ang Diyos hindi natutulog. Tinanong nga ni Gary B, natutulog ba ang Diyos? Sinagot ko si Gary B nung bata pa, hindi natutulog ang Diyos. Oo, kaya nga nandito ako dahil ang Diyos ay buhay. Amen po ba? 24/7 buhay ang Diyos. Noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Oo, tayo lang naman natutulog sa siesta. Hello. Come on, Mensom. Yung tipong may kukunin sandali, talaga antok na antok ka. Rek, CR lang ha. Pero talagang sasandal mo yung noo mo sa CR. Sige mga 5 minutes lang muna.
pa-way pa, no? May aayusin lang direct. Amen? Now, how should we respond to His goodness? Actually, mga kapatid, ang title natin, My Response, I would like to focus on dun sa response natin sa ating Panginoon. Paano po ba tayo dapat mag-response sa Diyos, sa Kanyang kabutihan? Because talking about God's promises, napakaraming pangako ng Diyos sa atin Given na yon. So let us focus on what are we going to do? Kasi minsan, Lord, gawin mo to, Panginoon, kagalingan, provisyon, pag-iingat, katalinuhan, karunungan. Tama po ba? Yun yung lagi nating inihingi sa Diyos. But ang tanong, ano naman yung ating response sa Diyos? How many can say amen? Because He is faithful, amen, and good no matter what our situation is. God's faithfulness and goodness is not based on our good situation. In good and bad situation, the Lord is faithful and good. So what is your response in bad situation? What is your response in good situation? Kaya nga diba sabi ko kanina, ang response ng tao depende sa sitwasyon. Maraming mga tao sa panahon po ngayon na ang response nila sa Diyos minsan nakabase sa ginagawa ng Diyos. Ang Diyos ay sasabihin nila na hindi nagiging tapat kapag may mga sitwasyon silang mahihirap. Nakakaranas po ba kayo nun? Yung parang, Lord, bakit ganito? Sabi mo, Panginoon, mabuti ka. Sabi mo, Panginoon, tapat ka. Kasi meron tayong sitwasyon. Amen? Katulad ni Job, mga kapatid, tama? Di ba yung sitwasyon niya, ang sinagot niya sa kanyang mga kaibigan? Sabi niya ganun, bakit? Ang tatanggapin lang ba natin sa Diyos ay mabubuting bagay? Paano yung mga ganitong bagay na nangyayari sa atin? Hindi ba natin tatanggapin ito? How many can say amen? What is our response? Let us begin with this scripture po sa Psalm 89, verse 1. Napakaganda po nung sinabi dito ni Ethan. Siya po yung sumulat nito isang mga awit. Ang awit po o yung psalm ay sinulat hindi lang po ni Haring David, meron pang ibang mga writers. Actually, the Bible is written by 40 to 50 different authors and writers. No, iba-iba pong sumulat, although there are 13 books in the Bible, both Old Testament and New Testament, na hindi po sinabi kung sino po yung author. Ayan po. Yan yung pinag-aaralan namin. Amen. Praise God sa mga BOBC students. Ayan. Nakakatatlong linggo na kami. 5 na lang. Amen. Theologian na sila. Amen. Praise God. Amen. So, going back to our message, sabing ganito, I will sing of the Lord's great love forever. Pag i-meditate mo, ang sabi niya, I will sing of the Lord's great love forever. With my mouth, I will make your faithfulness known through all generations. So sinasabi niya dito, aawitin ko ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos magpakailanman. You know what? Na-inspire ako sa mensahe na to kasi dun sa mga gawain like mga Bible study, sabi ko, sino po dito mga Kristiyano na lahat? Sabi, yes, amen. Christian believer, okay. Pero pagdating ng praise and worship, kakanta kami, My Redeemer lives. Tapos yung iba, pag kumakanta, kaya gusto ko ngayong pag-usapan, sabi ko, di ko maintindihan. Kasi sabi ng Bible, time will come that we will worship the Lord in spirit and in truth. Now, ang isang tao na wala pa sa Panginoon, hindi pa nakakilala, definitely, he is just a physical man. Tama? Kaya hindi natin siya pwedeng i-expect, mag-worship ka, magpuri ka. Kasi physical man. Wala pa yung Spirit ng Diyos. Pero the moment that you and I, we accepted the Lord Jesus Christ, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa atin. Tama po ba? And that Spirit of God na nasa atin, ayan ang tumutulong sa atin para tayo ay sumamba sa ating Panginoon. Kasi, ang sabi ng Diyos, dapat natin siyang purihin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Pero yun na nga, ang tanong ko, sabi ko, Lord, ba't ganun? Sabi, I will sing of the Lord's great love forever. With my mouth, I will make your faithfulness known through all generations. So, ang pagsamba sa ating Panginoon, regardless of your personality, introvert ka man, or extrovert ka man, sabi mo, tahimik ako, mahiyain ako, hindi mga kapatid.
Ang pagsamba sa Diyos ay hindi nakabase sa ating personalidad. Ang pagsamba sa Diyos ay nakabase kung sino ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. How many can say amen? Kaya nga, every time we will sing praise and worship, kailangan nating umawit. Buksan natin ang ating mga labi, ang ating mga bibig, at awitin natin yung mga makalangit na awitin, at tayong magpuri sa ating Panginoon. Amen, I praise God. No? I went yung sa last Thursday, sa Kuya Jun, no? Sa praise and worship namin, nakita ko mga bata, and even every member, praise and worship, lahat umaawit, lahat nagtataas ng kamay. Why? Kasi grateful. Amen? And even before, I was with the life group of Brother Mike, when it comes to worship, lahat sumasamba, lahat nagpupuri, binubuksan natin ang ating mga bibig, ang ating mga labi. Ano kaya yung pakiramdam mo kapag itong electric fan umawit? Kapag yung mga silya na lang ang umawit, sabi ng Diyos, sige, kapag di kayo umawit, uutusan ko yung mga bato na umawit. Pero sa katotohanan, ang mga ibon umaawit, ang mga puno, ang hangin umaawit, di ba? Ang mga bato umaawit, pati lahat ng pag nagwawalis ka nga lang, umaawit yan eh. Yung tunog, lahat ng tunog galing sa Diyos yan, lahat ng tunog. Oh, lahat ng tuktukin ko, aawit yan eh. Kayang magpuri sa Panginoon yan eh. Gusto nyo ba sila na lang umawit? O gusto nyo tayo aawit? Sing to the Lord. Praise and worship Him. Not only in church, wherever you are. Naalala ko si Brother Mike, pagkasama ko siya, sabi ko nga yung mga tao bro, nawiwerdoan sa akin, pupunta kaming CR, hallelujah! Sabi mga tao. Minsan po, ganun ako, pati yung asawa ko. Minsan, sa palengke kami, hallelujah, praise the Lord, tapos nagtatangs pa ako minsan. Ewan ko ba? Minsan nangyari sa, uy, ano ka ba? Sabi ko, huwag kang mahiya. Nagugulat siya eh. Kaya pagkasama niyo po ako, huwag niyo akong iwanan, ha? Pag naglalakad tayo, hallelujah, praise the Lord. Kasama mo yan, hindi po. Baka bigla niyo akong iwanan, ha? Ay, hindi ba kasama? Hindi po. Tapos bigla, may ganun ba? Oh, di ba minsan ganun eh. Naalala ko may nagkwento yung parang merong yung nasemplang sa motor, parang iniwanan yung nahiya kasi. No, oo. Amen. Diretso tayo. Psalm 98 verse 4. Ito po, sabi ko, shout to the Lord. Kaya nga, sabihin ang victory outreach, sigawan ng sigawan, radical. Hindi dapat magpuri tayo sa Panginoon. Sinisigawan nyo ang Diyos. Anong gusto mo? Shout to the Lord. Sige nga, mag-shout tayo ng pabulong. Shout. Parang ang hirap pigilin yung ginawa sa'yo ng Diyos. Hindi mo mapipigilan. Kaya nga sabi dito sa Psalm 98 verse 4, shout to the Lord all the earth. Let us sing. Ito pa, napakaganda. Ito sabi sa Psalm 150, praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Nasaan tayo ngayon? Nasa sanctuary tayo. Ang gagawin pala natin, kailangan natin mag-praise the Lord. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sound of the trumpet. Wala pa tayong trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath. May patay po ba dito? I'm not gonna expect you. Kung hindi ka pa humihinga, then don't praise the Lord. Pero kung ikaw ay humihinga, meron kang hininga. Ang sabi ng Bible, let everything that has breath, praise the Lord. Let everything that has breath. Ayun, salamat sa support dito. Sabi ni Pastor, dito na lang nga rin mag-preach. Ba't kaya ganun, Parang dito yung active. Hindi po, mahal ko po kayo, Talagang dito, conservative kami, Pastor. Kasi dito kasi, nandito yung mga mention, ahu! Soldier to Amen? Di po. I love you all. Pero ang sabi ng Bible, let everything that has breath, praise the Lord. So first response natin sa Panginoon, yes, when we talk about worship, it's beyond our singing and worshiping. That's a different topic.
Ang pagsamba sa Diyos, whether you eat, you drink, that's worship. Amen? Yung pagbibigay, pagsamba, lahat ng gagawin natin, worship. Pero we're talking about our response to God na tayo ay inuutusan ng Diyos na sumamba sa Kanya. Umawit, magpuri gamit ang ating mga bibig. Sabi sa Psalm 189, I will sing of the Lord's love forever with my mouth. With my mouth, I will declare His faithfulness. Kaya tayo po mga kapatid, pag Sunday pala, dapat, kailangan ko magpuri. Amen? Ano kaya ang pakiramdam? Sino ba dito? Ito si ano, di ba? Meron tayong kasamahan dito, but man, look what the Lord has done sa buhay ng, ano pangalan, Abraham? Melvin! Ayan. Yes, hindi siya nakapagsasalita, pero makita mo sa kanya. Gusto niyang sabihin yung mga salita, but God sees his heart. Ang bawat melody, ang bawat musika at ng tono ng kanyang puso ay nakakarating sa Diyos. Nakakaya naman kung si Melvin, tas ikaw na may bibig talaga. Si Melvin di makapagsalita, pero kung gusto niya lang, mapunit na talaga yung anuman dyan para lang, baka magulat tayo one day. Bigla na lang sumigaw si Melvin ng hallelujah! Why? With God, nothing is impossible. Amen. And how much more tayo? Biniyaan tayo ng mga bibig. Wow. Regardless, hindi, Pastor, di ako kasing galing ni Ate Grace kasi. Ang Diyos naman, hindi siya tumitingin naman sa tono mo or sa ano. Tumitingin ang Diyos sa puso mo, basta buksan mo yung bibig mo. Amen. Sabi nga before, may singer talagang kanta ng kanta, tapos pinatayan siya ng ano, microphone. Sabi, bakit pinatayan? Ay, wala sa tono si sister eh. Sabing ganon. Wala sa tono, okay. Pero, minsan, nangyayaring ganon, pero makikita mo yung puso eh, no? Naniniwala ako ang Diyos, out of tune minsan, we're not perfect, tama? Ang mahalaga yung puso mo na i-communicate mo sa ating Panginoon. And we can work it out. Ang talent na de-develop, but the character, it's hard. Mas mahalaga, character. Kahit di ka marunong kumanta, tumugtog, pwede ka maturuan. That's skills. You can acquire that, but your character, it's the condition of your heart. Ayun. Amen po ba? Kaya ang puso natin ay napakahalaga. Alam niyo po ba, sabi ko nga, saan ba sa Bible unang umawit? Nag-praise and worship. Alam niyo po ba, nung ang mga Israelita, pinalaya sila ng Panginoon doon sa Ehipto. Alam niyo ba, unang ginawa ni Moses, nung time na yon, kung saan, sabi ng Panginoon, Moses, stretch mo ang iyong staff all over the ocean, sa dagat. And hatiin mo ang dagat. Di ba nakita natin the pillars of cloud, tuwing araw, ginagabayan ang mga Israelita, di naiinitan. Sa gabi naman, yung apoy, nagsisilbing ilaw nila. Hanggang dumating yung time, yung wall, nung seas ay nahati talaga. Nagkaroon ng wall. So what happened? Nakadaan sila. Alam nyo, pagtawid nila, ito yung ginawa ni Moses. Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. Ang sabi ni Moses, I will sing to the Lord, for He is highly exalted. What is your response? Ang daming ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ang immediate response ng tao, no? Sa kabutihan ng Diyos, tayo umaawit. Tayo nagpupuri. Sino dito, di ba? Pag may mga report, honor po ako, praise God. Tama? Praise God. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. It is something na tayo nagsiselebrate. Amen, sa kabutihan ng Panginoon. Umawit sila dito. Tuloy ko po, sabi niya, both horse and driver, he has hurled into the sea. Kasi nagsara muli yung dagat nung dumaan na ang mga Egyptian riding in the chariot. Okay? Sabi dito, the Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. He is my God. I will praise Him. My Father's God, and I will exalt Him. The response of Moses out of the mighty hand of God, delivered from Egypt. Siya'y umawit sa ating Panginoon. At you know what? Eto, tingnan ninyo mga kababaihan, shoutout sa inyo. Alam niyo ba si Miriam? Sabi dito, Miriam the prophet, ang kapatid ni Aaron, Aaron's sister, took a timbrel and in her hand, and all the women followed her with timbrels and dancing.
Miriam sang to them, "Sing to the Lord, for He is highly exalted." Alam nyo, umawit din si Miriam. Biglang kinuha niya yung timbrel at siya'y sumayaw. Oh, di ba? Mga nanay, umaawit rin yan sa umaga pagkagising. "DM, gising na! Ay, gising na kayo dyan!" Hello, I love you, Mom. Mother's Day next week, no? Tama ba? Umaawit din sila eh. Pero sabi dito, ang awit nila, grabe. Kasi may ginawa ang Diyos. At tingnan ninyo nung kinuha ni Miriam, yung instrument na yon, sumunod yung mga kababaihan. Dapat ganito yung mga kababaihan dito eh. Diba? Pag may isang babae, tala, let's praise and worship the Lord. Susunod. They will follow. Soon, makakita tayo dito, dance ministry. Hello? Amen? O, nakita na natin yan. Aawit sila. Amen? Yung mga tambourine, may mga steps sila. Amen? Para umawit sa ating Panginoon. So, they responded to God's deliverance through praise and worship. Ito maganda dito sa Exodus 15:12-13. "You stretch out your right hand, and the earth swallows your enemies. In your unfailing love, you will lead the people you have redeemed. In your strength, you will guide them to your holy dwelling." Ay, ibig sabihin nito, ang Panginoon, dahil tayo niligtas ng Panginoon, tayo ay hindi iiwanan ng Diyos. Ang akala ng mga Israelita, sila ay iniwanan ng Panginoon. Nung nandoon sila sa Ehipto, nung nandoon na sila sa wilderness, kala nila iniwanan sila ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, sabi ni Moses sa Lord, "In your unfailing love, you will lead the people you have redeemed." Ibig sabihin, tayong mga iniligtas ng Diyos, pinalaya sa kasalanan, pinalaya niya tayo dun sa ating pagkakasadlak, ililid niya tayo. So our response, kahit hindi pa natin nakikita yung answered prayer, hindi pa natin nakikita ang kasagutan ng Diyos sa ating mga panalangin, kailangan tayo po mga kapatid ay laging nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoon. How many can say amen? Amen? So dahil ang Diyos po natin mga kapatid ay mabuti. Amen, praise God. Bigyan niyo pa po ako ng ilang minuto. Dito po, mag-jump po tayo sa Luke chapter 17. It's a familiar story. Tingnan natin kung ano yung naging response ng mga taong ito nung na-encounter nila si Jesus. Sa Luke chapter 17 verse 11-19. Okay, basahin ko muna sa verse 11. "Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. Verse 12, as he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance." We all already know the story, tama? Pero sa umagang ito mga kapatid, gusto kong makita natin, ang response kasi natin sa Panginoon, hindi lang kapag may ginawa na ang Diyos sa buhay natin. Dapat po ang response natin sa Panginoon, yung mga times na tayo po'y na sitwasyon na kailangan natin ng Panginoon. Amen? Dito po ang mga lepers, they were outcasts of the society because of their condition, physical defect, separated from the crowd. Kasi sa panahon ni Moses, ang leprosy ay tinuturing na bunga ng kasalanan. Talagang outside the camp sila. Hindi sila pwedeng makihalubilo. Kaya dito po mga kapatid, itong mga tao na to, alam nila yon. Hindi sila pwedeng makisalubilo. Kaya sila po ay nasa malayo nakatayo, waiting for hope. Amen? Naghihintay sila ng pagdaan ng ating Panginoong Jesucristo. And maaaring sasabihin natin, Pastor Romel, wala naman akong karamdaman talagang pisikal. Sa umagang ito mga kapatid, no, hindi lang po natin patutungkulan yung sakit natin pisikal. Pero sino po nakakaalam? Ang bawat isa sa atin dito ay meron tayong dinaramdam. Maaring wala kang sakit sa balat, wala kang sakit sa mata, or any other sickness physically. But tayo po ay may mga sakit sa ating emotion. May mga sakit tayo sa ating isip dahil talaga naman tayo nade-depress. Tama po ba? Marami tayong bagay na pinagdaraanan. Spiritual sickness also will separate us from the Lord. Ibig sabihin, nasa sitwasyon tayo na talaga naman, excuse me, dahil sa bunga ng mga nagagawa nating maling desisyon sa buhay, parang napapalayo tayo sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, tingnan po natin, ano po yung naging response nila sa ganong sitwasyon. Verse 13, napakaganda ng sinabi nung 10 ketongin. Sabi niyang ganon, and called out in a loud voice, nakatayo sila sa malayo. Ang sabi nila, Jesus, Master, have pity on us. Binasa ko po sa Leviticus, kaya pala ganon. Atong mga may ketong na to, talaga po pala sila sisigaw.
Actually, sa panahon ng Old Testament, ang dapat nilang isigaw, sinabi doon, unclean, unclean. Sumisigaw sila ng ganun eh. Marumi, marumi, marumi kami. Alam mo, parang doon pa lang, meron silang pagtanggap. Nakikita nila ang kanilang sitwasyon. Na ako ay may sakit, ako ay may karamdaman, I'm not okay. Yes, I'm here in the church, but I'm not okay. I need help. At dito, yung pagtawag na kay Jesus, ang ganda nung sinabi na nila agad, sa pagtawag pa lang, Jesus, Master, kapag sinabi nilang Master, inilagay na agad nila yung sarili nila na ikaw ang Master, kami ang slave, and we will submit to your authority. Yun yung statement na gusto nilang sabihin, Jesus, you're the Master. Parang sinasabi nila, Jesus, willing kami, handa kaming magpasakop sa iyong kapangyarihan, sa iyong authority, naniniwala kami. They responded in humility. Because they see the need. They identify the situation that they need help. Alam niyo po, hindi ko maintindihan. Maraming mga tao, kahit mga Kristiyano, meron akong nakakamusta, Pastor, di mo na ako aten. Bakit? Kasi po sa mga nagagawa kong kasalanan. Kasi po, Pastor, sabi ko, bro, walang magja-judge sa'yo dito. Lahat tayo ay makasalanan by God's grace and mercy. The more na nasasaktan ka, the more na sa tingin mo na marami ka nagagawang kamalian, pagkukulang, the more na kailangan kang pumunta sa church. Ang kagandahan kasi sa kanila, alam nila yung sitwasyon nila na kami may sakit, I'm not okay, kailangan ko ng help. Kaso, sino po nakakaranas nito? Alam natin na kailangan nating help, may sakit na tayo spiritually, emotionally, we're not okay, pero yung pa yung time na tayo nag-isolate. Nakakaranas po ba kayo? The more nasa ganun tayong sitwasyon, kailangan natin makita ang ating sarili, I need help. We have to respond in humility na, Lord, kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng tulong. Pastor, kailangan ko ng tulong. Please pray for me. Ito yung sitwasyon ko. But sometimes because of pride, mas nanaisin natin, di kaya, okay lang ako. Kaya ko to, I can solve it on my own. I've learned from this. Before, ganun akong klaseng tao eh. Kaya ko to, sarili ko lang. But I'm learning now. Nagiging transparent ako sa aking pastor. Pastor, please pray for me. Ito yung nararamdaman ko. Ito yung nararanasan ko. Why? Nakikita ko yung sarili ko. Kailangan ko ng help. Kaya kailangan ko ng prayer. Amen? Dapat the more na tayo po ay nasa sitwasyon na nanghihina tayo spiritual, the more na tayo lumalapit sa Panginoon, mga kapatid. Sila nasa malayo sila, pero sila'y naghihintay ng pagdating ng Panginoon. Lahat tayo may pangangailangan, mga kapatid. Pero gusto kong sabihin sa iyo, ano man ang sitwasyon mo, the more you are not okay, physically, emotionally, mentally, the more you need to be hopeful and not to lose hope in spite of your situation. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Verse 14. And sabi po, when he saw them, he said, go, show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. Una, they respond in humility. Kailangan natin aminin sa sarili natin, hindi ko kaya to. I'm limited, I need help, Lord. Hindi ko kaya sa sarili ko to. Pangalawa, they respond in obedience. Pagsunod sa Panginoon. Sabi nga ganoon, mga kapatid, no, obedience is better than sacrifice. Mag-alay man tayo ng maraming bagay sa ating Panginoon, mga talents, mga time, lahat pwede nating ibigay sa ating Panginoon. Pero kung hindi naman natin inilalagay ang ating sarili sa isang sitwasyon kung saan inaalaw natin ang Diyos na siya ang magmaniobra ng ating buhay, na tayo ay susunod sa kapangyarihan ng Panginoon, makikita natin, mga kapatid, hindi natin mararanasan ang tunay na pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Bakit? Kasi walang pagsunod eh. Ang pagsunod kasi sa Panginoon, pag binasa po natin sa Deuteronomy, nariyan ang pagpapala ng Diyos. Ako, up until now, I'm still grateful. I'm always grateful. Yung pagsunod. Pagsunod sa aking pastor, sa aking leader. Dahil nakita ko ang aking sarili, na kapag nanangan ako sa sarili kong kakayanan, sumasablay ako. Marami mga tao kasi, alam ko na yan. Tama ba? Nakaka-relate tayo dyan.
Ako nga, minsan sa asawa ko rin, ganito sabihin niya, pero hindi. Tapos biglang kapag tama siya, sorry tama ka nga. O, sino mga ganyan? Yung mga tatay, sorry, tama ka nga. Mali pala ako. Minsan kasi yung pride natin, di kaya ko yan, alam ko yan. Parang ayaw natin sumunod kahit sa leader natin, di ba? Kahit sa trabaho minsan. Hindi, kaya ko yan. Alam nyo nga, mga kapatid, pagpunta ko dun sa Amazing Grace School galing na ako sa public school, marami na akong pinasukan na eskwelahan, pero pagdating ko doon, lahat ng nalalaman ko, isinentabi ko. Kailangan kong sumunod. At nung pagsunod ko, dun ako natuto. Pagpapakumbaba minsan ilalagay mo sarili, kahit alam mong, hindi, mas magaling ako, may runong ako, may ano, pero inilagay ko yung sarili ko sa isang sitwasyon na nagpakumbaba ako. Mas matanda ako, may experience, pero sumunod ako sa mas bata sa akin. Sumunod ako sa kanya. Why? Kasi yun ang sabi ng Bible, sumunod. Sabi nga, slaves, obey your earthly masters. So tayo po yung mga good steward lang. Sumusunod tayo sa Panginoon, sa church. Sumusunod tayo sa pastor natin. Pagdating naman sa trabaho natin, di tayo good steward. Alam niyo po, yun yung natutuhan ko Before kasi, ako po, good testimony sa church. Wala pa ako dito. Tumutugtog ako praise and worship, nakaka-bless. Pero pagdating sa school, sa trabaho ko, may Monday sickness ako Sabi ko sa asawa ko, ang sakit ng ulo ko. Yung pala, inaantok lang ako. May Monday sickness ako. Ang tagal nun, bago Pag sa work, parang, hindi ako good steward. Sabi ko, Lord, parang may mali yata. May mali. Hindi pwede sa church ka lang parang okay, good, pero pagdating sa trabaho, sa mga kapitbahay mo, parang dito, hallelujah, praise the Lord. Puspos ng banal na spirito. Pagdating sa labas, puspos pa rin naman ang spirito. Ang tanong, anong klaseng spirito? Pag sa church, nag-speaking of tongues, rabashakaya. Pagdating sa bahay, nag-speaking of tongues, demonyita kang bata ka. Sabi ko, parang may mali yata Tama ba? Sino nakaka-relate? Ang pagsunod pala sa Panginoon, hindi lang limited pag nasa church na kailangan ko mag-necktie, nakaganon. Kailangan, I'm a pastor, holy. Holy. Di ba yung pati pagtaas ng kamay, kailangan ganito lang. Baka makita nila yung kilikili ko, basa ng pawis. Tama ba? Pero pagdating sa bahay, upuan na. Tama? So dapat pala, yung kung paano tayo sumamba, kung paano tayo magpakumbaba, kung paano tayo sumunod sa Panginoon, dala-dala pala natin to kahit saan tayo pumunta. Amen? Kasi yan yung ating identity. Kagabi pinag-uusapan natin yung mga sa theology class, yung mga symbols. Tayo rin may mga identity tayo in Christ na dapat makita sa atin. Mga kapatid, ako po yung malapit na pong magtapos. Sabi po, verse 15, one of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. Ito po. Number 3, he responded by praising God because he was grateful. Nung nakita niya na siya'y gumaling, ito po'y alam na natin, tama po ba? Pero kailangan tayong ma-remind ng Panginoon kasi dumarating sa atin yung pagkakataon, pinagpala ng Diyos, binless na tayo, diniliber na tayo ng Panginoon. Pero nakakalimutan natin yung ating unang pag-ibig, ang ating pananampalataya, ang ating pagsamba sa Panginoon ay nanlalamig at nangihina. Nakakaranas po ba kayo ng ganon? O lagi kang parang yung init ng panahon, parang 57 degree. Ano ba, Fahrenheit or Celsius? On fire ako lagi, amen? Kaya nga natutuwa ako. Kahit ako minsan, may mga kapwa ako leader magsabi, nangihina rin ako, praise God. Bakit? Alam nyo kung bakit hindi praise, nangihina ka. Bakit? Alam nyo kung ba't ako na-excite? Kasi may opportunity ang Panginoon para bigyan ka ng bagong lakas. Nangihina ka, that's an opportunity for the Lord for you to be refreshed. A fresh anointing. Napapagod ka na sa ministry, napapagod ka na sa trabaho, be excited. Why? If you will respond in humility, you will respond in obedience, guess what? What will happen? The Lord will refresh you and the Lord will bless you just like what happened here. Dahil ang respond nila, kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng help. Sige Lord, anong nais mong gawin ko? Susunod ako dahil sila'y sumunod sa Diyos. Nakita natin, ang 10 ketongin ay pinagaling ng Panginoong Jesucristo. Opportunity pala, pag wala kang pera, opportunity pala na magkapera ka. Kaya ka pala nawawala ng pera, kaya pala nangyayari yan para magkaroon ka ng pera. Kasi kung may pera ka na, paano ka bibigyan ni Lord?
May pera ka pa eh. Kaya dapat pag wala kang pera, masaya. Sino po walang pera? Ako ay masaya, ikaw ay masaya, kahit walang pera ay masaya. Masaya kahit walang pera. Bakit? Kasi opportunity, Lord. Zero na po yung bank account ko, Lord. Na-excite ako. Lord, 7 pesos na lang yung GCash ko, Lord. Na-excite ako. Yung 7 pesos, 7.0. Baka, Lord, dagdagan mo naman kahit mga 2 zero. Baka sabihin sa'yo ni Lord, 2 lang. Ayaw mo ng 3, 4. Lord, wag naman. Opportunity yun eh. Etong mga 10 katongin, ang response nila, opportunity, ang sitwasyon na to para makatanggap ng himala mula sa Panginoon. May sakit ka, opportunity, maranasan ang kagalingan. Nangihina ka, may opportunity para maranasan ang kalakasan. If you are going to respond. Nakita niyo yung respond? And here comes the sad thing. As I invite the worship team. Sa 10 ketongin, parang ganito, alimbawa yung Lord, 7 ng GCash ko, binigyan nga. Wow, Lord, 7,000. Nung naka 7,000 na, Sunday morning, anak, tara, wag muna tayo mag-church. Punta tayo sa mall. Nakalimutan si Lord. Ouch, nangyari. Nakalimutan si 10%. Nakalimutan pa yung Sunday, pinagpala, ganun yung nangyari sa 9. Nung pinagaling, wow! Bye, Direk Dennis. May Direk Dennis, di ba sabi ng Lord, for I know the plans are for you. Tingnan mo naman yung planong nanay ko, kukunin niya na raw ako. May business na naghihintay. Meron ng uwi na ako. At alam mo, Direk Dennis, hindi lang yun. Yung inaanak pala ng nanay ko, ayun, dalaga yun, wala pa rin baka naman, eto na rin yung chance ko. Ang tanda ko na rin sa home. Nakalimutan mo? Nung dumating ka, nakachinelas, nakasando, butas ang short. Nangailangan ng tulong, Direk, Pastor. Parang ako rin. Dumating akong ganon. Kausap ko nga si Direk PD, Direk, magbabago na talaga ako. Last na to. May tama pa ako ng Red Doors eh. Last na talaga to. Yung gabi na yan, si Direk naman, sabi niya, sige, last mo na yan. Opo, Direk, talagang eto na yun. Pero totoo po, yun naging last. Ginab ko yung opportunity yung sitwasyon na yun. At dahil ako'y pinagaling ng Diyos, pinanghawakan ko yung kanyang kabutihan na kailanman sa buhay ko, ayoko nang bitawan yung katapatan niya. Ayoko nang bitawan yung kabutihan niya. Kaya nga sabi dito, yung isa na nagbalik, ang sabi pa nga dito, he's a foreigner. The irony of it, parang lahat ito, mga Jewish people, no? Parang sila talaga, alam nila. Ang Panginoon, alam na nila yung katuran. Kung sino pa yung parang foreigner, kung sino pa, Samaritan kasi siya. Eto na naman ako sa Samaritan. Ang pinapakita ng Diyos dito, anuman ang edad mo, anuman ang estado mo sa buhay, anuman ang profession mo, foreigner ka man, hindi ka taga San Pedro, taga Binyang ka, taga ibang bansa ka, Bisaya ka man, Ilocano, Ilonggo ka, ang Diyos hindi niya tinitingnan anuman ang kultura mo. Dahil mahal ka ng Panginoon. And if you are just gonna learn how to respond properly, then we will be like this Samaritan man. Bow down. God, salamat, Panginoon. I'm an ex-drug addict. Sira ang buhay. Sira ang pamilya ko, Panginoon. Salamat. Pinagaling mo ako. Salamat. Binago mo ako, Panginoon. Walang sino man nagtiwala na sa akin sa Lord. Pero God, sino ko para bigyan mo ng chance? The response of this man, hanggang sa pagkakataon na ito, ating nababasa. At nire-remind tayo ng Panginoon, huwag mong kalimutan. Huwag mong kalimutan kung nasaan tayo noong mga panahon na inabot tayo ng Panginoon. And lastly, ang sabi lang sa kanya ng Panginoon, verse 19, then he said to him,
rise and go. Your faith has made you well. Hindi ibig sabihin yan, Mensom, church members, na pinagaling ka na, pinagpala ka na, dininig ng Lord, sasabihin sa'yo ng Lord, rise and go. Hindi. Go to the mission field. Go! Win souls! Go to the worship team. Go to the ushers and greeters. Go attend the UM. Go attend the Mighty Men. Go join the kids gang, the new gen, the high school. Yun yung sabi, rise and go. Don't be the same. Don't stay the same. Don't stay the same. Don't stay the same. Ayaw ng Diyos na manatili tayo dyan sa sitwasyon na yan. Ang gusto ng Diyos na tayo para magiging agila. Ako'y nangihina, may karamdaman, may sakit, ngunit ako'y pinili, tinawag ng Diyos, at ako'y lilipad na parang agila. Because the Holy Spirit is upon me. Because God is with me. No matter what. No matter what happened, I know my God is more than enough. My God is my refuge. He's my redeemer. He's my lover. He's my friend. He's my everything. I know He will be with me alongside. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because He is with me. Rise and go. Before we sing the song, nagpunta po ako sa Bulacan. May nakaka-chat ako isang lalaki, pamilyado na. Inaanak siya ng mother ko. Hindi niya ako kilala personally. Nag-reach out siya dahil sinabi ng mother ko, mag-message sa akin. Sabi niya, Pastor Romel, ano po ako, nadidepress, ito yung nangyari sa akin. Sabi ko, okay. In-encourage siya ng mga verses, papadala ko ng mga verses. Sabi niya, nagpa-psychiatrist na po ako, Pastor Romel. Naggagamot na siya. Pero mas lalo naging worse, sabi ko sa kanya, wait for me. Because I know God will heal you. I know God will heal you. April 21, my wife and my son, nandun sila. They have witnessed how God healed this man. After the message, I know he's right there, nakaupo sa likod. I know he's right there. And when I asked them, if you will respond that you need help, sasabi mo, may sakit ako. Okay yung kasuotan ko, manager ako ng bangko, mataas sa posisyon ko, pero may sakit ako. Hindi nga alam ng asawa ko eh. Hindi nga alam ng pamilya ko. Wala nga nakakaalam eh. Ito na pala yung nangyayari sa akin. But if you will respond properly, you will go to the altar. You know what happened? Una siyang lumapit doon. And right there and then, I told him, lift up your hands. And he began to praise and worship the Lord. The next day, Monday, I'd like to know, I'm excited. Kamusta ka? Pastor Romel, salamat. Hindi na ako naggagamot. Nag-psychiatrist na. Pumunta na akong kanika nung psychology. Siguro itong 10 ketongin na to, lahat na ng doktor pinuntahan na ito eh. Pero di sila gumaling. Pero nung nakita nila si Jesus, this is the man. Sila'y gumaling. Baka kung kani-kanino kang pumupunta pag may problema ka. Kung kanino-kanino ka lumalapit pag may pinagdaraanan ka. Why don't you go to the right source? Si Jesus. Oh, nakaka-excite. You know what? And those, na-encourage ako even yung retreat ng mga kabataan, man. Yung mga kabataan, sabi ko nga, Lord, sila'y lumabas sa kanilang comfort zone, nakaranas sila ng breakthrough, mga mahihain, may mga inferiority complex, utal magsalita, pero they came out testifying. Grabe yung ginawa ng Panginoon. And I know, sa atin din mga kapatid, alam ko, meron tayong pinagdaraanan. Ang gusto ng Diyos, bigyan tayo ng kagalingan. Not me, but God. Let's all stand.